Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga elemento ng pagkabansa. Sa araling ito, malalaman mo kung bakit mahalagang malaman ng bawat mamamayan ng bansa ang mga elementong bumubuo nito. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang natatalakay ang kahalagahan ng mga elemento ng pagkabansa. Sa pagsasakatuparan nito, ikaw ay inaasahan ding, una, nabibigyang kahulugan ang mga elemento ng pagkabansa at estado, pangalawa, na ipaliliwanag ang pagkakabuo ng bansa sa estado, pangatlo, na ipahahayag ang kahalagahan ng kontribusyon ng bawat elemento sa pagbuo ng isang bansa at estado. At panghuli, nabubuo ang isang balangkas na nagpapakita ng kaalaman hinggil sa mga elemento ng estado. Ikaw ay nakatira sa Pilipinas. Paano mo masasabi na ang Pilipinas ay may katangian ng isang bansa? Ano nga ba ang bansa? Tara na tuklasin mo ang kahulugan nito. Ang bansa ay isang lugar o teritoryo na may naninirahan mga pangkat ng tao na may magkakatulad na kultura, kaya makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon, at lahi. Sa makatuwid, masasabing ang Pilipinas ay isang bansa dahil sa pagkakaisa sa kultura, sa wikang sinasalita, at sa lahing kinakatawan ng mga naninirahan dito. Ang Pilipinas, bilang isang bansa, ay parehong maituturing na isang estado at isang nasyon. Ano naman ang pagkaiba ng dalawa? Ang isang estado ay nasa pananaw at kontekstong pampulitika at legal, samantalang ang nasyon naman ay binubuo ng konseptong pantatao o panlahi at pampaniniwala. Ang isang bansa ay binubuo ng iba't ibang elemento upang matawag itong isang estado. Narito ang 4 na elemento ng bansa o estado. Una ay ang mga tao o mamamayan. Ito ay tumutukoy sa grupong naninirahan sa loob ng isang teritoryo na bumubuo sa populasyon ng isang bansa. Ang mga mamamayan ang pangunahing yaman ng isang bansa. Bilang bahagi ng bansa, tungkulin ng isang mamamayan na maging tapat sa bansa, paglingkuran ito at ipagtanggol sa panahon ng panganib at digmaan. Ang isang bansa ay magiging maunlad kung ang kanyang mga mamamayan ay produktibo, nagkakaisa at sumusuporta sa pamahalaan sa pagkamit ng mga layunin at adhikain sa ikabubuti ng buong sambayanan. Ang mga mamamayan ng Pilipinas ay tinatawag na Pilipino. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang pagiging matutulungin at mainit sa pagtanggap sa mga bisita at dayuhan. Ang wikang karaniwang sinasalita ay tinatawag na Filipino. Isang pangalan man ang ibigay para rito. Ang wikang Filipino ay binubuo ng halos 200 wika at diyalekto na sinasalita sa mga partikular na lalawigan sa bansa. Isa ito sa mga bagay na nagbubuklod sa isang bansa mula sa iba pa. Pangalawang elemento ay ang teritoryo. Ito ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan, kasama ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito. Ito ay tinitirahan ng mga tao o mamamayan at pinamumunuan ng mga opisyal ng pamahalaan. Ito ay ang espasyong sakop ng batas at kapangyarihang ipinatutupad ng estado. Ang pangatlong elemento ay ang pamahalaan. Ang pamahalaan ay isang samahan o organisasyong pulitikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. Sa buong daigdig, may iba't ibang uri ng pamahalaang sinusundan ang bawat bansa.
Maaaring monarkiya o demokrasya, presidential o parliamentarya, at federal o unitaryo. Dito sa Pilipinas, ang uri ng pamahalaang ating sinusundan ay ang demokrasya. Ang demokrasya ay isang uri ng pamahalaan kung saan ang kapangyarihan ay nagmumula sa mga mamamayan dahil sila ang may boses na pumili ng nais nilang mamuno para sa kanila. Ang salitang demokrasya ay mula sa mga salitang Griyegong demos na nangangahulugang tao, at kratio na nangangahulugang kapangyarihan. Sa ating bansa, makikita ang demokrasya dahil nagdadaos tayo ng halalan o eleksyon kung saan ang mga taong nasa legal na edad ay nabibigyan ng pagkakataong pumili ng mga taong iluluklok sa posisyon sa pamahalaan. Sa pamahalaan ng bawat bansa, masusing pinaplano ng mga namumuno ang kanilang mga programa para sa ikagaganda at ikauunlad ng bansa. At ang pang-apat na elemento ay ang soberanya. Ang soberanya o ganap na kalayaan ay ang kapangyarihan ng pamahalaang mamahala sa nasasakupan nito. Tumutukoy din ito sa kalayaang magpatupad ng mga programa nang hindi kinikialaman ng ibang bansa. Dalawang anyo ng soberanya. Una ay ang soberanyang panloob o internal sovereignty. Ito ay tumutukoy sa pangangalaga ng sariling kalayaan. Tumutukoy din ito sa kapangyarihan ng estadong magpasunod sa lahat ng taong naninirahan sa teritoryong nasasakupan nito. Ang pagsasakatuparan nito ay nangangahulugang kaayusan at kapayapaan ng bansa. Kabilang dito ay pagpapatupad ng batas, pagbibigay ng paglilingkod sa mamamayan, pangangasiwa sa likas na yaman at pagpapanatili ng kalayaan at karapatan ng mamamayan. Ang pangalawang anyo ng soberanya naman ay ang soberanyang panlabas o external sovereignty. Ito ay tumutukoy sa kalayaan ng bansang itaguyod ang lahat na nanaisang gawain ng bansa patungkol sa ekonomiya, edukasyon, buwis, hanap buhay, at iba pang nag-aambag sa ikauunlad ng bansa. Bukod dito, ang soberaniyang panlabas ay nakikita sa pakikipag-ugnayan ng bansa sa iba pang bansa sa pamamagitan ng mga lider. Ang mga kilalang simbolo ng soberanya ay watawat, salapi, at opisyal na sagisag ng bansa. Alam nyo ba mga bata, dahil sa soberanya, ang mga mamamayan ay panatag na namumuhay sa loob ng kanilang bansa. Alam nilang sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng pamahalaang kanilang binuo at hindi ito basta-basta madidiktahan kung anumang puwersa mula sa labas ng kanilang pamahalaan. Kung nagkulang sa isa o higit pa sa alinman sa apat na binanggit na elemento o katangian ng pagiging isang bansa, hindi ito kailanman matatawag na isang bansa. May mahigit 200 na bansa ang nagtataglay ng apat na elemento ng pagiging ganap na bansa sa kalukuyan. At isa rito ang ating bansang Pilipinas. Ilan pang lugar sa mundo na maituturing na bansa ay ang Australia, Canada, China, France, Japan, United States of America, at United Kingdom. Bagaman marami ang mga bansang kinikilala sa buong mundo ay mayroon pa rin sa kasalukuyan na hindi maituturing na bansa dahil hindi pa ito ganap na malaya. Kolonya. Ito ay isang teritoryo na pag-aari at direktang pinamamahalaan ng mananakop.
Samantalang ang protectorate naman ay tumutukoy sa isang teritoryo na protektado at bahagyang kontrolado, kung saan pinapayagan ang lokal na pinuno na mamahala sa pang-araw-araw na gawain. Alamin natin ang teritoryo ng ating bansa. Mayroon iba't ibang dokumento ang nagpapatunay na ang Pilipinas ay may sariling teritoryo. Ayon sa Saligang Batas ng 1987, Artikulo 1, ang Pilipinas ay binubuo ng Kapuluang Pilipinas, kasama ang lahat ng mga pulo at mga karagatang nakapaligid dito. Lahat ng iba pang mga teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o jurisdiksyon ng Pilipinas na binubuo ng kalupaan, katubigan, himpapawirin, dagat teritorial, ilalim ng dagat, kailaliman ng lupa, mga karagatang insular at pook submarina. Bukod dito, naging gabay na rin sa kabuuang teritoryo ng bansa ang doktrinang pangkapuluan o Archipelagic Doctrine ng United Nations Convention on the Law of the Sea noong ika-10 ng Disyembre taong 1982. Pinagtitibay ng United Nations Convention on the Law of the Sea ang kabuoang hangganan ng teritoryo ng bansa na nakapaloob sa batayang guhit o baseline. Ang baseline ay isang lihang isip na guhit na nagpapakita ng kabuuan ng teritoryo. Ang sakop ng Pilipinas ay umaabot sa 12 milya sa paligid magmula sa baseline. Bukod dito, maituturing rin na kabilang sa Pilipinas ang nasa may 200 na milya mula sa baseline bilang exclusive economic zone ng bansa. Sa bahaging ito, malaya ang mga mamamayan ng bansang gamitin, galugarin, at pangalagaan ang mga likas na yamang naririto. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa inyong kwaderno. Sagutan natin ang ikalawang gawain. Sagutan natin ang ikatlong gawain.